The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The disciples had forgotten to bring bread, and they had only one loaf with them in the boat. Jesus enjoined them, "Watch out, guard against the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." They concluded among themselves that it was because they had no bread. When he became aware of this, he said to them, "Why do you conclude that it is because you have no bread? Do you not yet understand or comprehend? Are your hearts hardened? Do you have eyes and not see, ears and not hear? And do you not remember when I broke the 5 loaves for the 5,000, how many wicker baskets full of fragments you pick up?" They answered him, 12. "When I broke the 7 loaves for the 4,000, how many full baskets of fragments did you pick up?" They answered him, 7. He said to them, "Do you still not understand?" Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, kanilang baon sa kanilang paglalakbay. Nalimutan o sadyang kinalimutan? Kasi maaring naging kampante sila eh. Yung umasa sila, kasama natin si Jesus, hindi tayo magugutom. Naalaala nila nitong nagdang araw, yung himala ng pagpaparami ng tinapay, kung paano pinakain ni Jesus ang napakaraming mga tao. Sabi nila, kasama natin si Jesus, hindi tayo magugutom. Kaya nakarinig sila kay Jesus eh. Sabi ni Jesus eh, "Do you still not understand? Hindi ba kayo nakakaintindi? Ang titigas ng ulo ninyo. Ayaw niyo ko umintindi. Hindi ako naparito upang pakainin ng inyong mga nagugutom na mga katawan, upunan ng inyong tiyan na walang laman. Hindi ako nagpamudbud lang ng tinapay. Hindi ako magikero na sa isang kumpas na aking kamay, may pagkain sa harap ninyo. Hindi ako politiko na namumubud ng pera at nagbibigay ng ayuda at bubuntot-buntot kayo. Hindi ako Jenny na pag kinuskus na yung mahiwagang lampara, lalabas ako at ibibigay ko anong gusto ninyo. Pagkain, pera, kayamanan, ari-arian, mawalang sakit ninyo, mawalang problema ninyo. Hindi ako yon. Hindi ako naparito upang ilipat ang langit dito sa lupa. Ako'y naparito upang kayong mga nasa lupa ay makaahon sa inyong makalupang paghihirap at makaakyat sa langit. Kaya muli paniliwanag ni Jesus sa kanila ang kanyang misyon kung ba't siya naparito. Sinasabi na talaga na tayo ay para sa buhay sa kabila. Hindi madali ang pag-akyat sa langit. Hindi madali ang pagsunod sa Diyos. You want to follow me? Take up your cross. I never promised you a rose garden. I only promise you the cross. You want to follow me? Enter to the narrow gate.
You want to follow me? Choose the road less traveled. You want to follow me? Walk the difficult path. Ibig sabihin, our salvation, heaven has a price. It is not cheap. Heaven is not cheap. You have to pay the price. Kaya kailangan pagsikapan mo, paghirapan mo. Kaya maganda yung bukas, simula ng panahon ng Kwaresma, Miyerkules ng Abo. Paalaala to sa atin. Dinaanan to ni Kristo eh. The only way to salvation is the way of the cross. Heaven has a price. And those who are willing to follow Him should also be willing to pay the price. Heaven is not cheap. Ngayon may mga nobisyo at mga nobisya tayo rito. Sinaghahanda pang maging mga pari at mga madre. Sumasagot sila sa sumasagot sila sa kanilang bukasyon. And vocation has also a price. Vocation is not cheap. You have to pay the price. Kaya pag maramdaman nyo na medyo nahirapan kayo, o nalulungkot kayo dahil iniwan yung pamilya ninyo, tahanan ninyo, pagka nahirapan kayo dahil ang hirap pakisamahan na makasama nyo sa community, pag umiiyak kayo mag-isa, dahil may naramdaman kayo, may sakit kayo, mukhang walang umiintindi, nagka-crisis kayo, dahil parang hindi ko na yata kaya, gusto ko nang huminto. Yan na, naniningil ng Panginoon. You are paying the price. Heaven is not cheap. You have to pay the price. Yan. Sa buhay o sa bukasyon natin. Kaya pag may mga sandali na naramdaman nyo na, masabi nyo, ang hirap ng buhay. Ang hirap maging pari, maging madre. Ang hirap tumugon sa aking bukasyon. Isipin nyo, sa harapan nyo si Kristo, sasabihan kayo, now you understand. Now you know. Naiintindihan mo na.